I was being asked many times tungkol sa katotohanan nung alam niyo pag nanonood kayo ng mga palabas sa pelikula, no? Kaya sa TV, pag may nagalit, sasabihin niya isinusumpa kita. Di ba? May mga ganun na salita. Nagka-cursing. Pangalawa, yung tungkol dun sa tinatawag na nakikipag-pact, P-A-C-T, or dealing with the devil daw. Nakikipag-deal sa demonyo para makuha yung mga naisin or gusto sa buhay. Gaano ba ito kabiblikal? Alam niyo, maganda po yung tanong na yan eh. Tinentertain ko po siya kahapon nung ako'y tinanong. Kasi, sabi ko, oo nga no. Alam niyo po ba pag alam niyo yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia tungkol doon sa John 3:16 at saka doon sa John 1:12, malalaman niyo po yung sagot sa mga tanong na yan. Okay, punta muna tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him will not perish, okay, and will have everlasting life. Maliwanag po yan. John 1:12, and to all who receive Him, He gave them the right to become children of God. Maliwanag pa sa kalendaryo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nasa katanghaliang tapat. No? Mga anak tayo ng Diyos. Yung mga mananampalataya kay Jesus, mga anak na ng Diyos. Okay? Yung mga tatanggap kay Jesus as Lord and Savior, magiging mga anak ng Diyos. O kung tumanggap ka na, anak ka na ng Diyos. Wala nang question, wala nang kesihoda, wala nang kung ano-ano pa. Okay? Anak ka na ng Diyos. Ngayon, ito po yan. Paano yung mga hindi tumanggap kay Jesus? Paano yung mga pinanganak? Okay? Tandaan nyo, lahat ng pinanganak na tao sa mundo, born under sin. Therefore, mga anak ng demonyo. Okay? Maliit pa tayo, meron tayong sinful nature. Okay? Ngayon, ay ibig sabihin, ang taong may sinful nature, pag namatay, pupunta ng impyerno. Okay? Ibig sabihin, lahat ng pinanganak sa mundong ito, under sin. At ang Diyos, hindi tatagal sa kasalanan. Dahil siya ay banal, siya ay perpekto. Kaya, lahat ng pinanganak dito at lahat pa ng isisilang na tao, born under sin. Walang perpekto. Isa lang ang perpekto, yung Diyos na naging tao. Siya po si Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, in-accomplish niya na, tinapos niya na lahat ng dapat gawin sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, anong gusto ko sabihin po rito? Since lahat po naman pala ng tao pinanganak under sin, yung mga hindi tumanggap kay Jesus, especially yung mga nag-reject sa gospel ni Jesus, papunta pa rin sila ng impyerno at hindi na kailangan makipag-deal pa sa demonyo. Amen? Kasi may mga palabas sa TV na makikipag-deal sa demonyo para makuha yung gusto at yung demonyo doon sa napag-usapan nila na panahon, natakdang panahon, kukunin yung kaluluwa nung nakipag-deal na tao. Is it true? Hindi. Sapagkat lahat naman ng taong wala kay Kristo papunta ng impyerno, bakit kailangan pa makipag-deal sa demonyo? It doesn't make sense. Yan ang power ng power of the mind na malakas masyado at hindi nagbabasa ng Bible. Ito pa, bumabalik daw ba ang kaluluwa ng namatay? Aba, hindi po. Ba't nakita ko yung nanay ko? Nung namatay ang nanay ko, nakita ko, nagpakita sa akin, sabi nung mga magsasabi. Yung nakita mo, ang tawag doon, familiar spirit. Ginagaya niya yung anyo ng nanay mong namatay, pero in reality, yung gumagayang yon sa nanay mo ay demonyo, ay diablo. Tandaan nyo, lahat ng pandaraya ginagawa ng diablo para alisin niya ang mga mata natin kay Jesus. Okay? Para meron siyang agenda, kung ano man yung agenda niya, ito ay matupad. Sa lahat ng paraan ito ay kanyang gagawin. Talagang mandaraya siya. Tapos meron pa ako na-encounter na naniniwala raw siya na nag-i-stay pa raw dito ng 40 days yung patay bago pumanik. Kalokohan po yun. Ngayon po, kadami po mga horror stories, especially minsan dito sa YouTube, meron po mga ganyan, no?
Hindi lang po dito sa YouTube, marami po mga sa iba't ibang platforms, no? Mga horror na sinasabi nila, napakinggan nila, ito raw. Hinintay daw niya yung kanyang darling sa loob ng matagal na panahon, kaya hindi siya makatawid sa kabilang buhay. There's no such thing. Pag alam mo, pag namatay ka at wala si Jesus sa'yo, susundin ka na talaga talagang pupunta ka rin doon sa Hades. Hindi ko lang alam kung mga angels ang magdadala sa'yo doon, talagang may mga mag-a-assist, dadaling ka talaga sa Hades. Doon ka maghihintay ng araw ng paghukom para itap mo ka sa Gehenna. Ultimately. So, hindi totoo yung maghihintay ka muna rito, parang hihingi ka ng palugit, yung aso. Hihingi ka ng palugit para magkita kayo ng mahal mo, mga tipong gano'n. Kalokohan po yan. There's no such thing in the scriptures like that. Okay? Sa Bible, pag namatay ka, nawala si Jesus sa'yo, didiretso ka na sa impyerno. Hades muna. Hades, okay? So, yan. Eh, yung mga sasabihin, makikipag-deal ako sa demonyo para makuha ko mga gusto ko. Kalokohan po yun. Hindi mo na kailangan makipag-deal sa demonyo. Kasi anak ka naman talaga ng dilim. Di ba? Kung wala kay Jesus, maliban na lang pag makilala mo ang Panginoon. Kasi wala nang ibang hihigit pa na pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Makinig tayo mabuti. Wala nang pinakamagandang higit pa na mangyayari sa buhay ng isang tao kundi ang makakilala siya kay Hesus Kristo. Habang maaga pa. Mas maganda yon. What a quality kind of life. Pag nakilala mo si Jesus habang maaga pa, ibig sabihin, talagang buong buhay mo kasama mo siya. Siya nang bahala sa'yo. Napakagandang buhay. Hindi ka, kalain mo, pag naki-Lord ka na, hindi ka maliligaw ng mga maling turo, hindi ka maliligaw ng mga maling aral, hindi ka madideceive ng demonyo. Alam mo agad ang isasagot mo pag may nagtanong sa'yo. At alam mo agad, madedetect mo kung biblical ba or hindi yung pinaniniwalaan ng mga kakilala mo, lalo na mga kamag-anak mo na hindi paligtas. The Lord will use you to bring them to Him, to Jesus. Okay? So ultimately, it's about Jesus Christ. The Lord Himself. So, marami pa eh. So, yun nga, yung sabi ko, yung nakipag-deal siya, tapos, ultimately, pag dumating na yung takdang panahon, kung ano man yun, ano man paniniwala yun, kukunin na raw siya ng dyablo, kukunin na raw siya ng demonyo, mga ganon. Isa lang ang tanong ko, saan sa Biblia yan? Saan sa Bible nakalagay yan? I doubt kung may mapapakita silang verse. Ito po ay mga tradisyon. Okay, tradisyon lang. Meron pa akong narinig na kwento na parang pag ganun daw niya ng kumot, nakita niya yung kanyang nanay na namatay, nakatabi raw niya. Kalokohan po yun. Alam niyo, bakit may power ba yung nanay niya? Tapos, meron daw yung mga yung mga tawag dito, meron daw sa mga lugar, yung mga lumang malls daw, may mga multo. Actually, hindi po mga multo yun, mga evil spirits po yun. Okay? Tandaan nyo, mga evil spirits po gumagawa ng paraan para linlangin ang mga tao. Pero mga believers, hindi po tayo malilinlang. Hindi po tayo malilinlang kasi alam po natin yan. Alam natin kung saan tayo nakatindig. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Okay? So may mga paniniwala na wag natin basta-basta paniniwalaan. Mga familiar spirits yon. Okay? Ang tatay ko, ang daddy ko, namatay yung kanyang nanay. Tapos pag ganyan niya, nakita niya yung kanyang nanay nasa tabi niya, nakangiti. Alam mo, sabi ng daddy ko doon sa nakita niya, nagpapanggap nanay niya, "You are not my mother. Lumayas ka in Jesus' name." Kasi ang daddy ko, talaga yan ang nagturo sa amin na magbasa ng Biblia. Yan po talaga. Nakikilala kami kay Lord. Ginamit po siya. No? So, yun po. Alam mo, pag alam mo ang Bible mo, hindi ka malilinlang. Okay? Hindi ka madideceive. Dahil alam mo, Jesus is always with us. Salamat po sa inyong panonood. Okay? Naniniwala ko in due time, dadami po yung mga manunood dito. Nawa ito'y mapanood, ma-share kasi napakahalaga po ng mensahe nitong particular na video ito. Para wala na pong kalituhan, mga kapangyarihang itim, mga ganun-ganun. Huwag kayong matakot, mga itim-itim na kapangyarihan yan. Ang kapangyarihan natin ay si Jesus. At si Jesus lang magpakailan. Thank you. God bless everyone.